Okay guys, meron naman tayo ngayon gagawin isang electric change machine. Sa madalit sabi, isa itong inverter, 12 volts DC to 20 volts inverter. Ito guys, yung kanyang output ay naglalabas siya ng 220 volts at yung kanyang input naman guys dito sa kanyang likuran ay 12 volts DC. Kaya ang sabi ng may-ari guys ay umiilaw daw ito yung kanyang overload, naka-overload daw. Kaya wag na natin susubukan, baka magkadamay-damay pa. Bubuksan na lang natin guys para alamin natin sa loob kung anong posibleng sira nito. Ayan guys, ito yung kanyang loob. Okay guys, habang ginagawa natin ito, pakipindot naman po yung like and subscribe at notification bell, pakilagay lang po sa all para lagi kang mano-notify o ma-updated sa mga next videos na ilalabas ko. Ayan guys, tatanggalin lang muna natin ito yung kanyang regulator IC at iti-test natin kung anong sira nito. Sa mga bagong magsimula kalik-kalikot dyan, subaybayan tong video ko hanggang sa dulo para sa inyo ito at sana makatulong sa inyo ito. Alam ko makukuha nyo ito. May story na pala ito guys sa repair. Bali bugbog na talaga to sa repair. Tuklap na yung kanyang mga board. Yung kanyang motherboard guys. Nagkanda tuklap na. Ayan o. Tuklap na guys o. Ayan o. Bugbog na talaga to sa pa-repair. Guys, yung tinanggal natin guys, i-check lang natin guys, gamit tayo analog tester. Naka-rinse tayo guys sa times 1. I-check lang natin. Ayan guys, i-check natin yung kanyang regulator IC. Good pa naman ito guys, yung isang ito. Re-reverse natin. Ayan guys, ito talaga yung sira. Okay, sira na talaga ito guys. Itong isa guys, pwede pa naman to pero mas maganda. Ayan guys, kung makikita nyo, good pa naman siya guys. Ayan guys, good siya. Pero mas maganda, palitan na lang natin ng bago. Makasigurado tayo. Kasi baka counting leaking lang yan. Ganyan din ito guys, may pampalit naman tayo. Para makasigurado tayo, palitan na lang natin ng bago. $500 ito guys. At ang number nito guys ay H50N06. Yung number nito. It's 50N06 yung kanyang regulator IC. Isa lang guys dito yung bumigay, pero dalaway na lang natin para garantisado tayo.
Kasi medyo may duda na rin ako dun sa isa. Pero good pa naman yun. Pwede pa naman yun. Kung mayroon pa talaga nga pampalit, palitan na lang para makasigurado na tayo. Pero kung wala talagang pampalit, yun na lang siguro. So guys, pampalit natin. Dalawahin na natin para init ah. Uy. Kita. Ating higop. Kalimitan ito guys ginagamit sa mga probinsya, hindi abot talaga ng power supply kaya solar na ang ginagamit. Ito guys yung H50N06 500 watts ito guys, yung ating regulator IC 500 watts yan. Kailan guys, bago kayo magpapalit ng regulator IC ay alamin nyo muna kung ilang wattage yung unit, kasi sasabog din yan, masusunog din yan kung hindi sila magmatch, hindi magkapareha yung at kanyang wattage. Ayan guys, nakabit na natin. Subukan muna natin guys, iti-tester yung ating battery guys. Gamit tayo analog tester guys. Lagyan natin ng ilaw. Naka-range tayo guys sa DC. Ito guys yung ating battery. Galing dun sa battery, nag-extension na lang tayo kasi nakapix yung ating battery dun sa ating solar panel sa loob. Kaya i-check na lang natin to guys. Ayan guys, mayroon tayong 12.2 volts yung ating solar panel. Ayan guys, i-input na natin guys ito. Subukan natin. Huwag muna natin ibabalik.
guys, o balatan lang natin. Okay guys, i-input natin dito sa ating 12 volts. Yan. Itong positive naman sa positive din ng ating 12 volts. Susubukan natin guys kung iilaw pa ba yung kanyang overload. Ayan guys, nakakabit na natin guys. I-on natin guys. Yan. I-on natin guys. Ayan, umilaw na siya guys. Pumitik na yung ating voltmeter guys. Yan guys, oh, pumitik na yung ating voltmeter. Yan. Hindi na siya guys umilaw yung ating overload. Good na siya guys. Ito na yung kanyang on, yung umiilaw. Yung overload wala na. At good na rin yung kanyang voltmeter. At ito yung sa ating battery. Good na rin siya guys. Ititester na lang guys yung natin yung kanyang output guys. Kung mayroon na rin siyang output sa kanyang saksakan. So guys, magre-rinse tayo sa AC. Ayan guys, naka-AC tayo guys. Lagyan na natin ng ilaw. Ayan. Kita ba? Ayan guys, ilalagay ko lang guys itong dalawang test probe natin dito sa kanyang saksakan guys. Ayan guys, meron siyang 227 volts. Good na siya guys. So, ganyan lang guys kadali mag-trace ng kanyang sira. Isang 500 watts ito guys. Ayan guys, 500 watts. Okay guys, pinalitan na lang natin guys ng bago kasi para makasigurado tayo. Isa lang naman ito yung problema. Itong isa, good pa naman. Pero, makasigurado tayo, baguhin na natin. May pampalit naman tayo. Okay guys, hanggang dito na lang yung ating video. Inuulit ko bago tayo magtapos at kung bago ka pa lang sa channel ko o napadaan ka lang sa channel ko o nagustuhan mo yung video kong ito, please paki-like and subscribe and share naman po at saka paki-pindot naman po yung notification bell. Lagay nyo lang po sa all para lagi kayong manonotify sa mga susunod kong video na i-upload. Okay, sa muli maraming salamat po sa inyong panonood.